sa Ate Remilyn. Siya ay 38 years old. Malayo po siya kasi pag lumalakad kami noon, hinahatid ko sa school si ate ko. Doon po sa amin hanggang sa school po, mga 1 hour and 30 minutes po. Binubuhat ko po hanggang sa school po. Simula sa doon sa bahay namin doon sa kabilang ilog po hanggang sa school po, binubuhat ko po siya. Gaano kahirap yun, Joylyn? Mahirap po talaga, pero ayun nga, para gusto lang ho namin sanang makapagtapos. Binubuhat namin, kaya lang po, siya po nag-ayaw kasi binubuli sa school. Ayaw ko na po kasi minsan naranasan din po niya kasi sa bagal niya pong magsulat, ma'am, pinalo po ng teacher yung 2 kamay. Sa kalagayan ni Ate Remilyn, gano'n nyo kamahal siya? Gano'n nyo pinakita na mahal nyo siya? Sa akin po, ma'am, habang buhay po, simula bata po siguro ako hanggang sa ngayon po. Sabi ko nga po, kahit siguro na hindi ako kumain, kung nandun siya, mas bali na ako hindi kakain kaysa po sa ate ko po. Siya ang bagong scout ng aking tatay dito sa aming baryo at isang bagong pamilya na ating tutulungan ngayong araw. Kakaibang kwento ng isang may kapansanan na si Ate Remilyn. At saludo din ako sa kanyang kapatid kasi isa siya sa nagsakripisyo para makapag-aral ang kanyang kapatid na ganito ang kalagayan. Welcome back to my YouTube channel, Commander ni Marcos, at sa ating Facebook page, Alma Vlog. Ayan, sana tuloy-tuloy pa din yung support nyo sa atin kahit minsan ay wala tayong update at alam niyo naman po yung sitwasyon natin. Ayan, nagbiyahe nga kami south to north. Ayan, nandito na nga kami ngayon at alam niyo naman yung reason. So, kahit may kami dito, may ibang lakad ay yan, mag-scout pa din tayo at may bago tayong scout ngayong araw. Ayan, itong isang pamilya. At hayaan nyo po na ipakilala namin sa inyo at alamin natin yung istorya ng kanilang buhay. So, ito yung isang scout natin na si Ate, anong pangalan nyo, te? Remilyn. Remilyn. Ito. Ilan taon ka na po, ate? 38. Ate Remilyn. Siya ay 38 years old. Ano yung mo, birthday mo, ate? Ano birthday mo? September 22. 1986. 86. So, sa pagkakaalam natin ay kayo po yung panganay. Siya yung panganay sa kanilang magkakapatid. Ilan kayo magkakapatid, te? Mano kayong agkakabsat, te? 5. 5. Siya po yung panganay. So, siya po kasi ay hindi po marunong masyadong mag-Tagalog. So, ibig sabihin ngayon, kung may sasabihin siyang Ilocano, i-translate na lang natin at marunong naman pa tayong mag-Ilocano. Nakapag-aral po kayo? Anong natapos niyo, te? Grade 3. Grade 3? Okay. Asan yung magulang niyo po ngayon? Doon sa Anong trabaho nila ngayon? Pinagkakabalan sa buhay? barangay. Sa barangay. Ano po yung trabaho nila doon? Magpitas ng mais. Okay. Sinong kasama niyo po ngayon dito? Sa ating ko yun. Yung bunso nyo? Oo. Okay. Pwede kong ma-interview? Yan yung, yung kapatid mo, yung bunso nyo ang kasama mo dito, araw-araw. Ano naman po yung araw-araw na pinagkakaabalan nyo sa bahay, dito sa bahay nyo? Ubraim Inaldaw. Agad yan na. Mga tagahugas. Marunong ka din magluto. Amo yung agluto. Ano yung mga niluluto nyo? Napilang. Tagaluto din po siya. Tagahugas ng pinggan. Tagaluto ng kanin. So, yun yung, yung pinagkaabalan din po ni Ate Remilyn. Yan, nakikita po ninyo na sa edad niya ay hindi po angkop sa kanyang height. At kagaya ni Yoli, kung maalala nyo po yung na-vlog natin dun sa Kapalongga na isang estudyante
na hindi po angkop yung edad niya sa kanyang height. So, ayun. Yung mga magulang niya nung pinagkakaabalan, Ate Remilyn, anyang mga trabaho da, agpitas ti mais lang, nagpipitas lang ng mais. Yun lang. Tapos wala na silang ibang hanap buhay, awan sa bali nga hanap buhay dan. Pagkaalaan dati mga makanyo, mga pagkain nyo araw-araw. Awan tipan, hanahamo mo, di mo alam. Parang po kasi siya yung, syempre maintindihan na natin kung ano yung sitwasyon natin, Remilyn. So, tawagin natin yung kapatid niya. Ikaw yung bunso, di ba? Oo, ate. Oo. Ikaw yung, yung kasama niya araw-araw dito. Ate. Saan yung magulang niyo yun? Andun sa center, te. Anong trabaho ng magulang mo? HWD, te. Parang nagtatrabaho siya sa barangay, ganun. Opo, te. Oo. Yung trabaho niya sa barangay, bigyan mo nga kami ng idea kung ano yun. Nag-duty lang, te, sa barangay. Doon sa center po. Ano yun, siya, parang mga officer ng barangay, ganun. Sa health center. Nagtutusok, te. Okay. Nag-a-assist sila sa mga midwife, ganun. Okay, yun pala, BHW. Oo, te. Okay. Natanong ko kay Ate Remilyn kung ano yung hanap buhay ng magulang niyo, kung ano yung pinagkakakitaan niyo. Oo, te. Ano yung pinagkakakitaan ng magulang niyo, yun lang, yung sa barangay. O farmers din sila. Farmers din, te. Tapos naghahanap sila sa bukid. May sarili ba kayong sakahin? Meron, te, kilainang. Ano yung sarili nyo na yun? Sarili nyong inputs o yung gastos? Hindi, te. Puro utang din yun. Utang. So, yun po kasi ang kalakaran dito sa bayan namin. Yung karamihan dito ay galing sa traders. Kumbaga, uutang sila ng may porsyento. Yung itatanim nila is galing sa utang. So, ayun, pagkaani, doon nila babayaran at halos wala din natitira. Yun po yung kalakaran dito sa sa bayan namin. Namumuhay lang yung mga tao dito ng pagpa-farmers, pero at least ay din naman na nabubuhay naman sa magandang Okay. Sapat naman yung kinikita ng mga magulang niyo o minsan nararanasan niyo din yung nawawalan ng pagkain. Sapat naman, te. Pero minsan po, hindi naman sapat kasi nagkukulang kami. Nagkukulang kayo? Oo, te. Oo. Di ibig sabihin minsan nagkakaroon din kayo ng utang sa pagkain. Ganun. Buti may Oo, mga nagpapautang sa inyo. Meron, ate. Okay. May mga nagpapautang din kaya minsan ay din kayo, nakaka-survive. Opo. Yan. Thanks God pa din at ganun yung nyo, yung buhay Pero sa ngayon, nandito yung team namin, syempre, yung namin. At alam mo ba kung ano yung trabaho din namin? Oo, te, kasi napapanood din namin. So, viewers din pala siya. Thank you. So, ayan, medyo mahiyain si Ikang yung bunso. Ngayon, ito naman ikaw yung pangalawa? Pangatlo? Pangatlo, yan. Ikaw yung pangatlo. Atehin mo siya, ate. Ate ko. Okay. Sa sa pagkakaalam mo sa magulang mo, Joylyn, ikaw ba may pamilya na? Meron po. Ilan na yung anak mo? 2 po. 2? Okay. Ka pa din, nakasiping ka pa din sa magulang mo? Hindi po nakaseparate na din po ako. Pero araw-araw din po ako pumupunta dito sa bahay. Oo. Sa araw-araw na pagbisita mo sa magulang mo, ano yung napapansin mo din sa kalagayan nila? Saan sila kumukuha ng source of income, yung mga pangangailangan nila, pangkain? Sa araw-araw ko pong pagbisita sa kanila po dito, ang alam ko po, ang kulang po sa kanila is financial. Kasi po, ayun nga, hindi na nakakapagtrabaho si father ko. Kasi may sakit silang parehas na Kasi si mother ko din, nagme-maintenance din ng gamot. Ganun din si tatay ko po. Kung mararapat, pwede ba namin malaman kung ano yung nararamdaman ng magulang mo? Si tatay ko po kasi, palagi po siyang
parang nagdudura ng ng dugo. Okay. Yun po pagka masobrahan po niyang magtrabaho sa init po, ayun. Po siya Nawawala ng oo. malay tao. Tapos po siya, tapos pagka dudura po siya ng ng dugo, ay hindi na po siya makakapagtrabaho, hindi na siya makapagbuhat ng ano man na siya. Tapos ayun, pag pinupunta namin ng hospital yun, bawal po sa kanya magtrabaho sa sa bukid na sana. Kung ganun na umaatake yung sakit ng magulang mo, yung tatay mo, mga ilang buwan bago siya maka-recover. So ayun, medyo nag-overheat yung gamit natin, cellphone lang po kasi yung gamit natin yung GoPro natin ngayon. Nagme-maintenance, di ibig sabihin in short, may sakit siyang tuberculosis. Tuberculosis po. Ayun. Yun, medyo mahirap yung gamutan nun, medyo matagal, di Medyo ba? matagal. Balikwan po siya kasi nag-start po siya ng 2016. 2016, Oo. di ilang taon na ngayon. Kwan na siya, mag 9 years na ata. Kasi nagsimula po si father ko, muntik po siya namatay is 2019. Kaya tinakbo namin siya ng medical hospital po sa espesyalista. Oh, buti may ginastos kayo, may pinagkuhanan. Ginastos namin. Ayun nga, hanggang sa ngayon di pa namin na ibabalik yung sanlan ng lupa dahil sa hirap nila father ko. Nakasanla sila ng lupa, kaya Yun po kasi yung ginamit namin para may pagamot lang namin si tatay ko. Oo. At least may lupa kayong di ba, ginamit para lang mapagamot yung father niyo. Yun nga po. Oo. Kanina yung una kong interview is 5 pala kayo, si Ate Remilyn yung panganay. Oh. Si Ate Remilyn is grade 3 lang ang natapos. Opo, grade 3 lang po siya kasi ayun nga, mahirapan po siyang lumakad dahil po sa kalayuan ng school. Ilang kilometro yung nilalakad mula dito hanggang school? Kasi ang pagkakaalam ko, mga mahal kong viewers, kilala ko na tong family na ito. Hindi dito yung place nila dati, Opo, di ba? Hindi po. Malayo Tawid po. ng ilog Tawid ng pa. ilog pa po. Okay. So ilang kilometro yung nilalakad ni Ate Remilyn noon? Medyo malayo po siya kasi pag lumalakad kami noon, hinahatid ko sa school si ate ko. Doon po sa amin hanggang sa school po, mga 1 hour and 30 minutes po. Ang nilalakad. Opo. Medyo mabilisan pa yun. Mabilisan po yun kasi hinahabol namin siya sa sa school. Oo, yun sa lang oras, di ba? Opo, para lang po hindi siya Malate. malate. Okay. Dito na ba nagsimula nag-aral yung kapatid mo? Daycare hanggang grade 3? Opo, binubuhat po namin. Gano'n? Binubuhat ko po hanggang sa school po. Nagsimula sa doon sa bahay namin doon sa kabilang ilog po hanggang sa school po, binubuhat ko po siya. Gaano kahirap yun, Joylyn? Ay, mahirap po talaga, pero ayun nga, para gusto lang ho namin sanang makapagtapos kahit hanggang sa grade 3 lang, binubuhat namin, kaya lang po, siya po nag-ayaw kasi binubuli sa school. Yun yung hindi natin maiwasan kasi yung mga ganitong sitwasyon, yung mga sitwasyon ni Ate Remilyn na hindi maiwasan sa pagbuli, lalo sa school, at hindi naman pare-parehas ang utak ng mga bata, di ba? Kasi pare-parehas yan na bata. Hindi nyo ba kinonvince na kahit binubuli ay pagpatuloy pa din para at least may kinabukasan, may... Kinonvince ko naman po siya, ma'am, pero sabi niya po, ayaw ko na po kasi minsan naranasan din po niya kasi sa bagal niya pong magsulat, ma'am, pinalo po ng teacher yung 2 kamay. Oh, Tapos magkabilaan po. Kaya sabi ko sa kanya, bakit ayaw mong mag-aral? Sabi ko kay ate ko. Sabi naman ng ate ko, ayaw ko na, sabi niya. At saka isa pa, nahihirapan ka nang maghatid sa akin sa school. Yun po ang sabi sa akin. yun yung iniisip niya. Iniisip niya yung hirap nyo na maghatid sundo sa kanya, parang nararamdaman niya din. Binubuhat ko po kasi siya, nilalagay ko sa likod ko po. Binabaktot, oo. Grabe din sakripisyo pala nila kapatid mo sa'yo, ate. Permigay sakripisyo da kanya. Mabain kan, insarding mo, mabain ka nga agpay tulod kanya dan. Yan, nahihiya na daw siya na
magsakripisyo pa yung mga kapatid niya para sa kanyang pag-aaral. Pero madim amo na mas adati future mo no nakalipas ka oray kastoy di kalagayam. Kaso nga lang madim kinaya di pagbubuli da. Hindi niya kinaya. Ano di pinaka ano pa yung pinaka mahirap na yan naranasan na Ate Remilin yung pambubuli, naranasan din ninyo yung nawawalan ng allowance pagpasok. Yes po. Palagi po. Gaya po sa amin nung nag-aaral kami kasi minsan po, nung nag-aaral ako, sabay-pasabay po kami na ate ko. Kasi grade 6 ako noon. Grade 2 siya. Binubuhat ko po hanggang dun sa bahay namin. Minsan nga kahit hindi na ako mag-allowance noon, basta may allowance lang po siya. Kasi ang allowance po namin noon is 10 pesos po. Kaming tatlo po nila ading ko. So, yung 10 pesos po paghati-hatian namin yun. Ang ginagawa ko po noon para lang ho siya makapagtapos lang sana si ate ko. Binibigay na lang ho namin kay ate ko yung allowance namin. Ilan kayo maghahati-hati sa 10 piso? 3 po. Grabe. Grabe naman. Sa hirap po noon. Tig magkano kayo nun? Ay, kasi ano po, sa akin noon, ma'am, ay sabi po ni tatay ko, sa'yo na lang yung 2 pesos, sabi po niya. Tapos bigay mo na lang sa mga kapatid mo yung tag 4 nila, sabi niya. Sabi ko naman, iniisip ko man naman habang lumalakad po ako. Hindi bali na ako na lang yung mawalan po. Basta may allowance po yung dalawang kapatid ko po. Grabe bait na Ate Joylyn sa mga kapatid. Nakapagtapos ka ba sa pag-aaral? Dahil sa hirap po, nag-second year lang po. Second year high school. At least Yes, nakapag ka sa high school, di ba? Yes po. Oo. Yan. Saludo ako sa anong naranasan mo at hirap mo. Kasi ano po ay taga dito ako. Sila nakikita ko silang dumadaan. Di ko naman ganun di ko din alam yung kalagayan nila na ganun pala kahirap pala yung pinagdadaanan nyo noon. Ano? Yes po. Lalo na po ngayon. Sa amin po, may siya na lang po ang walang pamilya sa amin. May pamilya na po yung bunso namin, pero yun nga, parang mas humirap po yung kalagayan ng aking magulang dahil yung asawa ng bunso namin is wala na, hindi na po nagpaparamdam, ma'am. Simula nung umalis po siya. So, lahat po yung mga pampers, gatas, sa mga magulang ko na lang nang gagaling. Naiasa sa magulang nyo Opo. yung responsibilidad sana ng asawa niya. po. Yes po. Anong nangyari? Di namin alam, ma'am, kasi ayun nga, sabi po nila, pumunta daw po nagtrabaho ng Kawayan po. Pero nagpadala naman ho siya ng 300 po. Hindi naman kumasya po dahil po sa anak niya po. Kasi yung anak niya po naggagatas po, nagpapampers. Minsan lang nagpadala. Yes po. Ilang taon nang wala? Ako na po siya. Magpa 5 months na po ata. 5 months. Grabe naman. So, nasa tayo, YouTube or sa Facebook. Baka mapanood niya ito. May gusto kang sabihin o iparating sa ginawa niya sa kapatid mo. Ayun po, gusto ko lang parating po sa asawa niya, ma'am. Sana yung responsibilidad niya po sa mga anak niya po or sa asawa niya po, ibigay po sana niya. Na hindi po sana yung responsibilidad niya is iasa na lang po sa aking mga magulang po. Kasi alam niya naman ho, yung hirap ng aming magulang na hindi naman po siya makapagtrabaho. Ganon din sa mother ko kasi alam niya na kung pumupunta po sa bukid ng aking tatay is hindi po siya makapagtrabaho dahil po sa kanyang sakit po. Kaya gusto ko lang po sa asawa niya po, suportaran po sana yung dalawang anak niya po, lalo na po sa kanyang anak na si CJ po na nag-aaral, hindi na po siya pumapasok dahil wala po siyang allowance. Yun yung problema. Siya po yung yung unang na-interview natin kanina, kaso nga lang medyo mahiyain. Grabe. Yes, Kapang yung niya, yung istorya ng buhay niyo pala. Yan. So, ayun, opportunity nyo na ito. Ikaw, Joylyn, ikaw nakakaalam sa hirap ng magulang mo. Ano yung gusto mong iparating sa kasi madami kang sponsors, viewers na tumutulong sa mga kagaya ng magulang mo, sa kapatid mo. Ano yung gusto mong pwede naming mai-share? Kung may mag-share, malaking bagay po yun. Kasi kung ano man yung mai-share ng sponsors natin is
dinadagdagan din po natin. Depende po sa kita din po ng pag-vlog natin sa kanila. Eh, ano yung gusto mong pwedeng mangyari, pwede namin itulong sa magulang mo at sa kapatid mo? Gusto ko lang pong hatid po sa mga tumutulong po na kagaya niyo po, ma'am. Ang gusto ko lang po, ma'am, matulungan po sila, lalong-lalo na pa sa aming bunso, ma'am. Lalo na din po sa aking tatay kasi hindi na po siya nakakapagtrabaho. Ang isa kasi sa kanila, ma'am, palagi po silang kinukulang lalo na sa mga financial assistant po. Oo, sa Pagkain po, panggatas ng bata sa mga allowance po ng aming daycare po na hindi na po pumapasok dahil po sa kakulangan po ng allowance. Matanong ko, Joylyn, kung mamarapatin, ikaw ba nakakatulong din sa kanila kahit papano? Minsan po, ma'am. Pero ayun nga po, ma'am, pare-parehas naman po kami mahirap, ma'am. Kung ano lang po yung maibigay ko sa mother ko po, din sa kapatid ko po, pasensya na ako sila, ma'am, kung minsan na pag nakakapigbigay din ako ng gatas, ganun po. Minsan po, wala din kasi, ma'am, may anak din akong dalawa na nag-aaral. Oo, may pamilya ka Opo. din. Naiintindihan din naman nila, ano? Opo. Oo. Si Ate Remilyn, ibig sabihin dito na lang siya, tumutulong na lang sa gawain bahay. Minsan din, ma'am, tumutulong magwalis lang po, hindi naman po makapagsaing kasi po hindi niya po maabot. Oo. Pero sabi niya kanina, kapag sain ng kanin. Kung may laman po yung tangke, ma'am. Okay. Pag sa gasol. Pero Opo. kung sa kahoy, Hindi na po kasi medyo mataas po siya sa ano. oo. Ano pa yung mga pwede niyang nakakapaglaba ba siya ng Opo. sarili niyang gamit? Nakakapaglaba naman po, ma'am. Okay. 38 years old na pala siya. 38. Sa kalagayan ba ni Ate Remilyn, minsan ba ay nagsasabi din sa inyo na mahirap yung kalagayan niya? Minsan naman po, ma'am, pagka pumupunta po sa bahay, lalo na pag nag-aaway po silang dalawa ng aking bunso namin, sabi po niya, ayaw ko na dun, sabi niya. Bakit? Bakit ayaw mo dun? Sabi po niya, ayaw ko na din, nahihirapan na nga ako sa sitwasyon ko, hindi na nga ako nakakapagtrabaho, inaaway pa ako. Yun po palaging sinasabi sa akin. Kawawa naman. Kasi yung kalagayan ni Ate Remilyn ay talagang intindihan. Siyempre, Yes po. inborn na yan, di ba? Opo. Ibig sabihin nung pinanganak sobrang liit siya. Hindi naman O, normal po siya. naman. Normal naman ho siya. Kaya nga lang po, nung maliit po siya, muntik ko siyang namatay po. Dahil sakitin po siya, palagi po sa hospital, halos bahay na po niya sa hospital. Kaya ganito yung Opo. naging sitwasyon niya. Okay. Ano na lang yung ganun na lang yung pamumuhay niya, siya na lang yung kasama ng magulang niyo. Opo. Pagka wala po si ading ko po, siya na lang ho mag-isa dito. Nakakulong na lang sa bahay, nakasarado na lang. Ang alam mo namin walang tao pala, nasa loob lang po. Bakit? Ayaw niya pong binubuksan yung pintuan, ma'am, pagka nag-iisa lang ho siya. Ano daw yung dahilan? Hindi po namin alam, ma'am, kung takot or gusto na lang niya mag-isa hanggat sa hindi dumating ang sila tatay ko. Kaya nahihiya na nasa labas siya, ganun. Siguro po, ganun po siguro ang pakiramdam niya kasi minsan po hindi po siya nagsasabi sa amin kung ano talaga yung ano. At si Ate Remilyn, batay sa pag-interview natin, hindi naman siya masyadong masalita, ano. Hindi naman din po. siya hindi siya nag-open sa inyo kung ano yung mga nararamdaman niya. Pero minsan pwede mo naman siyang kwentuhin o kausapin, kumusta ba? Kung ano siya, 'di ba? Opo. Kasi mahirap yung ganyan, lalo kung halos araw-araw mag-isa siya dito nagkukulong. Opo, nagkukulong na lang ho siya. Minsan po kung pagkatapos po niya atang nagwawalis, pumupunta po dun sa amin po. Dun siya nagtatambay. Oo, malapit ba yung bahay mo dito, Joylyn? Diyan lang po. Okay. Kaya kahit gabi, pumupunta po ako dito, lalo na pag wala sila mother ko na maghapon. Palagi po akong pumupunta dito kasi siya nga, palagi ko siyang sinusubaybayan, baka di namin alam kung linuloko nila at Oo. inaaway po yung mga kagaya nilang bata po. Oo. Sa kalagayan ni Ate Remilyn, gano'n nyo kamahal siya? Gano'n nyo pinakita na mahal nyo siya?
Ay, sa akin po, ma'am, habang buhay po, simula bata po siguro ako hanggang sa ngayon po. Sabi ko nga po, kahit siguro na hindi ako kumain, kung nandun siya, mas bali na ako yung hindi kakain kaysa po sa ate ko po. Kasi, ayun nga po, wala naman siguro ako dito sa mundong ibabaw na to kung hindi po nauna ang aking ate. Oo, kasi isa yung magulang nyo, di ba? Opo. Isa yung ano nyo. Saka kahit ganyan yung sitwasyon niya, kapatid nyo yan, kadugo nyo yan, Opo. di ba? Grabe, nakakabilib si Ate Joylyn na paluha pa ako sa ano niya, sa pagmamahal niya sa kapatid. So, ayun. Sa ngayon ay salamat sa share mo ng ano, sana sa susunod ay ikaw pa yung kasama ni Ate Remilyn dito, ano, para Yes, makausap namin, okay? May tulong ako. Ito naman ay unang tulong, unang bigay ko kung ano yung pwedeng ano sa magulang mo. Ikaw na lang bahalang mag-abot sa kanila, no? Sige po, ma'am. Oo. Thank you po. Oo. Sa Anong oras ba yung out nung nanay mo sa barangay? Mamaya na siguro yun, meron na po kasi 4 o'clock po sila Oo. mag-out dun sa Yung trabaho bigas nila. ba? Saan kayo nagkukuha ng bigas nyo? Sa mother ko po, karamihan po inuutang po. Hindi Paano din- yung bayad nun? Pagka ano po, yun hinulug-hulugan na lang po, ma'am. Hulugan. Yes po. Kung kukuha sila ng isang sako, parang hulugan nila ng ilang ano yun. Hanggat sa di po nila mabayaran yung yung isang sako po na inuutang po nila. Ganon po Okay. kahirap ang aking mga magulang po. Kasi pag hindi po sila uutang, ma'am, wala na po silang makakain po talaga. Yun po yung paraan para lang po may isasaing po. Hindi po ako nahihiya na magsabi po, ma'am, kasi yun po talaga yung totoo. Yun yung totoo. Yes po. Grabe. Ngayon kasi hindi kami nakapagdala mga mahal kong viewers ng bigas, groceries, at sabi ko nga, itong unang bisita natin is ikakash muna natin, at sa pangalawang pagkakataon na makabalik tayo sa kanila, bigyan natin kung ano yung mga pwede nating ibigay sa kanila, groceries, pabigas, at yun naman po yung mga paayuda natin sa mga tinutulungan natin. So magbibigay ako ngayon ng cash, kung ano yung pwedeng bilhin nyo, at pwedeng pang ikaw na lang bahalang magbigay kay mama mo para no. Yes po. So, eto. Yan, ito yung cash. Kasi dito hirap po kami sa anuhan ng bigayan ng pagkuhanan ng cash outan. Yan, pag withdrawhan ng eto. Makakatulong na ba sa nyo yan? Ate Joylyn? Nakakatulong na po. So sobrang nagpapasalamat po ako sa vloggers po na kagaya ninyo dahil itong inabot ninyo sa amin na tulong po, sobrang nagpapasalamat po kami kasi kahit papano po nakakatulong na din po sa aking mga magulang po, lalo na po sa pambili ng gamot po, sa kagatas po ng aking pamangkin po. Ayun. Pambilig pa lang ng gamot yan, tsaka maintenance ng Maintenance magulang po, mo. opo. Okay. Pero next time, pagbalik namin dito, magdala kami ng bigas, para hindi nyo na kailangan yung cash na ibibigay namin. Maraming salamat po, ma'am, lalong-lalo po sa grupo po ninyo na vloggers po. Kagaya nito. Okay, sa mga viewers natin, sponsors, yan yung buhay nila Ate Joylyn at family niya, lalo yung family niya ay talagang deserve din po nilang matulungan, at sana yung mga sponsors natin dyan na tumutulong sa kagaya nila ay huwag po tayong dalawang isip na tumulong sa kagaya nila. Yan. At yan, may mga viewers tayo. Sana suportahan nyo po itong vlog para lalo pong mas makatulong tayo sa kanila. So, ayun. At dito muna natin tapusin yung vlog. Ate Joylyn, salamat. Salamat sa Salamat din po. Oo. Para Salamat. sa inyo po. Saludo ako sa pagmamahal mo sa pamilya mo. Yes po.
Maraming salamat din po sa inyo dahil hindi po namin inaasahan ito na pinuntahan ninyo ang aking ate, ang aking mga magulang at sa kapatid ko po. Hindi po namin inaasahan po na biglang may blessings po pala na darating sa kanila. Oo, ngayong kasi araw po. alam ko na yung kagaya nyo is may bait din sa sa puso, kaya eto may blessing kayo Ate Joylyn, ano? Maraming Okay. salamat po. Okay. Next time ulit, no? Yes po. Apan kami pa Ate Remily na. Di ka mababain na next time Huwag ka nang mahiya next time. Oo. Kung ano yung i-request mo, ano ba request mo? Ada request mo? Ada kayat mo para kanyam. Gusto mo ng damit, bagong damit. Oh, okay. Ano atoy? Ano to? Aspirin. Ano ato? Antenting. Pagsulok sa tigatan. Okay. Pinang ano daw ng garter. Mananahi ka ba? Marunong kang magtahi? Inang ko. Okay. Ikaw lang tagatago doon sa anting-anting ni nanay mo. So, ayan, punta muna kami Ate Joylyn. Sige po, Salamat. maraming salamat Okay. din po. So, ayan mga mahalong viewers, at clean natin na ano kay Ate Joylyn, yung istorya ng buhay nila, at sana hindi lang yan yung ma-share niya sa atin. At sana supportan niyo itong vlog natin. Siyempre, supportan niyo din yung team namin, Marcos TV Channel, Rans TV, at sa ating Facebook page, Alma Vlog. Maraming salamat, at please, i-share niyo po yung ating vlog. Mag-comment din po kayo kung ano yung mga idea nyo na pwede nating gawin sa family nila. God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat. Driving down a country road, windows roll down, radio playing, winding past the open fields. The fresh air is so invigorating. Going wherever it may lead, no rush, no plan, enjoy the ride. Just me and the countryside. On this country road, my spirit feels so alive. Passing by a withered barn, horses grazing near a farmhouse, rows of corn and wheat sway in the breeze. The farmer's tractor works the farmland, going wherever it may lead. No rush, no plan, enjoy the ride. Just me and the countryside. This country road, spirit feels so alive. Leave the city way behind. No more hurrying, no more grind. Out here I can breathe, I can think. The peace and beauty, they're just what I need. Going wherever it may lead.